Kamusta guys? Nanonood kayo ng The News Listener. Ako po si Angelo at salamat po sa mga nanood ng past videos natin. At kung nagustuhan niyo po ang ating channel, please hit the like and subscribe button. Salamat po. Okay, pag-usapan natin itong news galing sa Philippine Star. Kahapon lang ito guys, ang DOE chief na si Sharon Garin ay nag-file ng complaint laban kay Leandro Leviste. Okay. So kung natatandaan nyo, itong si Leandro Leviste ay solar boy ng ating bayan. Genius ayon sa mga DDS. Okay. At meron siyang prangkisa na nag-grant ng Kongreso nung panahon ni Duterte. At since then, wala hong hindi na-fulfill yung pinangako niyang solar para sa buong Pilipinas. Imagine niyo ah, yung kanyang promise is about I if hindi ko natatandaan completely pero I think sabi nila at least 12,000 megawatts or more. Okay? At ang na-produce niya lang ay only small fraction, napakaliit. Okay? Hanggang ngayon. At na-warningan na siya ng DOE sa ganitong klaseng serbisyo na binigay niya sa gobyerno o direkta sa ating mga consumers o sa ating kababayan. Okay, so ang ginawa ni Secretary Sharon Garin ay nag-file na siya ng complaint sa DOJ. So basahin natin dito guys sa Philippine Star. Kung nakikita nyo dito sa right side, ayon dito is nag-file na ng uh, complaint sa DOJ si Sharon Garing laban kay Leandro Leviste and several directors of Solar para sa Bayan Corporation or SPBC. So ang complaint daw ay violating the Public Service Act due to the company's failure to fulfill its obligation under the legislative franchise. Kasi binigyan siya ng 25 years ng franchise. At ang dami nagsasabi, bilyonaryo itong si Leandro. Imagine niyo ah, ang net niya ata is more than 20 billion. And paano siya naging mayaman? Paano siya naging bilyonaryo sa ah, sa napakaagang edad, 'di ba? Okay. Now, sige, punta tayo sa next. When legislative franchise was granted in 2019, SPBC had no single project or operation to speak of. Kumbaga wala daw siyang proyekto. Actually, uh, napakaliit po ng porsyento ng ibinigay ni Leandro sa mga kababayan natin. Worse, during these years, SPBC continuously established and provided renewable energy for profit through several group of companies under umbrella of Solar Philippines Power Project Holdings or yung SPPHI, a corporation that is 100% owned by Leviste. Congressman na siya pero meron siyang private company at meron pa siyang franchise na sana ay bawal sa gobyerno. This comes months after the DOE slaps 24 billion penalty on SPPHI, yung kanyang uh, what do you call this, yung 100% owned ni Leandro after its more than 30 government contracts were canceled over the past 2 years due to non-performance. So that means napakatagal nang binigyan siya ng panahon para i-fulfill niya yung kanyang duty na magbigay ng solar energy para sa ating mga kababayan. At 2019, guys, isipin mo, 2019 hanggang 2026, ilang taon na yan? 7 years? Okay? So, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. So, 7 years. Diba? So, imagine niyo hanggang ngayon, hindi niya makuha yung 100% na dapat sana ibinigay niya sa mga kababayan natin. Na ngayon, meron tayong
energy crisis na nangyayari sa ating, sa ating, ah, mundo dahil doon sa giyera sa Iran. At sana 'yun ang makakapagtulong sa'tin, okey, sa ganitong krisis, 'di ba? Oh, para sa akin maganda 'tong ginawa ng DOE na mag-file na ng charges laban sa kanya kasi, so far wala siyang ginagawa, eh. Puro na lang siya wakwak do'n sa Kongreso. Pero pag-fulfill ng pagbayad ng 24 billion na penalty, eh, wala naman siyang ginagawa hanggang ngayon. Now, ano bang sagot ni Leandro dito? Ito guys, punta tayo nakita natin sa ANC, sa YouTube channel. So ayon dito sa kanya, mula pa noong Setyembre, sinabihan na ako nagagawan ako ng mga kaso kung ilalabas ko ang Cabral files at mananahimik na lang ako para sa sarili kong kapakanan. Wala akong nakuhang kahit piso mula sa gobyerno. Aba, at ang aking pera ay nagmula sa pribadong negosyo. Eh, yung kanyang natatandaan ko sinabi ni tatay ni Kim Atienza na si Representative Atienza, ah, yung pera na sinabi nila is only about I think 1 million or 10 million lang yung porsiyento na merong si Leandro. Kaso ang ginawa daw is pinalitan kasi yung nanay niya na si Senator Doreen Legate ng Makawa at pinalitan daw from the small amount to 100 million pesos. Which para sa kanya daw, eh, kulang pa rin kasi napakalaking kung franchise ito, eh. Napakalaking negosyo, hindi ito basta-basta. At paano siya naging mayaman, 'di ba? Eh, hindi niya naman nakuhang exact yung pera nung nag-a-apply ng franchise. So, dito wala na siyang laban sa, ginawang kaso ng DOE, oh, 'di ba? Tapos sasabihin niya pa na, gagawan siya daw ng kaso, eh, matagal na 'tong penalty na ito, matagal na 'tong reklamo sa kanya ng DOE na hindi niya fulfill ng mga gano'ng, performance na kailangan ng kanyang kumpanya. Okey? Ano pa? So, meron pa siyang sagot na iba dito, eh. Ah, 'Yan, ang kumpanyang tinatag ko ay nakapagtayo ng pinakamalaking kapasidad ng renewable energy sa bansa na nakapagdala ng pinakamalaking foreign investment noong 2025. Kaunti ang namumuhunan sa ating bansa ngayon ay dahil sa pananaw sa ginigipit ang mga negosyante. So, think about it guys, Kumbaga ginigipit pa nga daw siya, eh, hindi mo nga ma-fulfill yung piromisa mo sa prangkisa mo tapos binenta mo pa yung ibang company mo, 'di ba? So, kalokohan, okey? Ano pa? Inagalang ko ang konawin ng gobyerno at tutugon ako sa kanilang mga pahayag sa tamang forum, paumanhin po sa mga natatamaan, pero ang pinaglalaban ko lamang ang katotohanan. Ano, ito yung time na yung may Cabral files pa guys. At, 'yan, para sa'kin, mabuting kinasuhan 'to kasi 'tong tao na 'to puro lang ingay. Nagsasabi siya ng korapsyon pero wala naman siyang inilalabas na ebidensya laban sa mga inaakusahan niya. O ngayon, eh, ah, nasa kontrata, nasa franchise, patayang bata ka, okey? O 'yan. So, thank you guys sa panonood. Kung nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. Kung meron pa kayong komento, paki-comment po sa ating comment section. Salamat po and, see you sa susunod na video.